kundi para i-share to sa mga manonood. And so I just needed to change my perspective. Ako yung role, sobrang, ang daming feelings, parang matutuwa ba. Actually happy, pero at the same time, kinakabahan na may kasamang pressure. Kasi nga first ko, tapos di pa naman ako nakakapag-workshop ng dami kasi I wasn't really expecting to go in the activity. And then, during taping, actually, hindi na ako kinabahan kasi Music Radio, ka-vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga e-abab na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Oras natin 11:32. Samahan niyo ako hanggang 12 midnight. So ilang minuto na lang tayo magkakapiling. Kaya naman sulitin na natin itong oras na ito. At gising pa ba ang mga baby kong tsoper? Eh dapat lang. At ako muna ang gawin yung energy drink. Habang kayo ay nagmamaneho, nagdadrive. Habang ang inyong mga mata ay nasa kalsada, pero ang tenga na kay DJ Main. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. Ganon din dito sa napakalamig na lugar. Na talaga naman ang sarap puntahan at balik-balikan. Dito sa 102.3 Baguio at 97.5 Jensen. At tayo rin ay naka-livestream sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio, Manila. At sa lahat na nakikinig sa atin, sa ating FMR Philippines app, mga ka-vibes natin galing Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi rin magpapahuli ang mga OFW natin. Good morning po sa inyo dyan. Happy Tuesday! Wala ang aking Tuesday kanina. Talaga namang pakikibaka. Hindi ko in-expect grabe ang traffic jam. Pero buti na lang talaga. Nakatutok ako sa 92.3. Kaya habang ako ay naiipit sa traffic jam, nare-relax ako. Talagang ramdam na ramdam ko ang good vibes. At napakabilis ng araw ha. July na. Katapusan na ng July. August na. Malapit na ang Burr months. Ilang tulog na lang yan. Ready na ba ang iyong bulsa? Kamusta naman ang iyong puso? Unahin muna natin ang bulsa bago ang puso, di ba? Para maging masarap ang ating Paskong darating. Paghandaan na natin yan. Kaya sipagan mo pa. Kung ikaw ay may pinoproblema, hayaan mo problema sa'yo. Di ba, Gloria Constantino Mesiano? Happy talaga siya. Tuwing ako'y kanyang napapakinggan. Adrian Sabroso, magandang gabi sa'yo. Boss Noy, Burner TV, Erwin, nanliligaw DJ Main. O sige na, manligaw ka na nga. Hinahayaan na kita, sige na. Daniel Yap. At sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, William Mortal din, pahabol din sa'yo. At ito pinaka-aabangan, pinakahihintay natin. Ito na ang pampatulog natin ngayong gabing ito. At pampagising naman sa mga graveyard shift nating ka-vibes at baby ko. Sino kaya ang nag-confess? Marami kayang makaka-relate sa ating main confession? I'm sure maraming makaka-relate dito. Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika at ating pag-usapan sa Main Confessions.
lang ako sa pangalang Dino, 29 years old at taga Makati. Isa ako sa mga silent listeners mo, napapakinggan kita lagi sa tuwing nagmamaneho ako pa uwi ng Laguna. Inaabangan ko araw-araw ang mga istorya na binabasa mo. Ngayon ko lang napansin na medyo napaaga na pala ang programa mo. Sakto dahil nag-e-enjoy din ako doon sa mga motorcycle riding tips na binabasa mo. Huwag sana akong husgahan pero ikukwento ko dito ang sekreto namin ng girlfriend ko. Bigla kasing nag-iba ang init ng sitwasyon namin. 2 taon na kaming magkarelasyon ni Pamela. Hindi niya tunay na pangalan, open-minded si Pamela sa akin, DJ Main. Sa mga unang buwan pa lang ng aming relasyon ay inamin na agad sa akin ni Pamela na hindi na siya virgin. Tinanggap ko naman ito at lalo ko siyang hinangaan sa pagiging totoo. Masaya kami bilang couple. Halos gabi-gabi ay may init ang pagmamahalan. Isang gabi ay pumasok ang threesome fantasy ko. Matagal ko na siyang kinukumbinse na subukan naming magsama ng isa pang babae sa kama. Sa una, syempre nagulat siya, nagduda, naghalit pa nga. Pero makalipas ang ilang linggo ng lambingan, pa-cute at maayos na usapan, pumayag na rin si Pamela. At ayun na nga, DJ Main, nakahanap kami ng open-minded na kakilala. At siya si Rina. Nangyari ang inasam-asam kong pantasya. 3 kami sa kama, mainit, mabaliw-baliw ako sa saya. Napakasarap pala. Nakita ko din na nag-enjoy si Pamela kay Rina. Napansin ko nga na mas intense pa silang dalawa maglaro. Kaya palang gawin ng girlfriend ko ang isang kapwa babae yung ginagawa ko sa kanya. May halong kaba at excitement habang pinapanood kong tinitikman ni Pamela si Rina. Hanggang sa pinatayo nila ako at sabay silang nakipaglaro doon sa nasa gitna ng 2 hita ko. Mainit, madulas, basang-basa ang higaan. Hindi lang sa pawis kundi sa mga katas na nagmula sa aming mga katawan. Pero DJ Main, sa gitna ng sarap at kasiyahan, doon na nagsimula ang problema. Simula nung gabing iyon, si Pamela na ang naging agresibo. Siya na yung nag-open ng topic kung kailan at sino ang makakalaro namin. Minsan pa nga ay siya na ang naghahanap. Minsan parang mas na-excite pa siya sa babae kaysa sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan. Tama pa ba itong ginagawa namin? Mali ba kung gusto kong bumalik kami sa kaming 2 lang? Pero paano ko yun sasabihin sa kanya? Mukhang siya na ang mas nahuhok ngayon. Tama bang makaramdam din ng selos? Tulungan mo naman ako, DJ Main. I need your advice. From Dino ng Makati City. Well, Dino, ang relasyon, anuman ang anyo nito, ay dapat laging may malinaw na kasunduan, respeto at bukas na komunikasyon. At kahit konsensual at open-minded ang setup niyong dalawa ni Pamela, hindi ibig sabihin ay wala ng limitasyon o posibleng komplikasyon. Minsan kasi ang isang pantasya ay nagdudulot lang ng physical excitement sa atin, sa bawat isa sa atin. Pero kapag nasimulan natin o nasimulan ito ng kilig o mas, excited pa si Pamela sa ibang babae kaysa sa'yo, dapat din tanungin mo ang sarili mo. Gusto ka pa ba ni Pamela bilang partner? O mas nagiging curious na siya sa ibang identity niya na hindi mo napansin noon? Wala ka namang kontrol sa kung anong ma-realize ni Pamela o ng isang tao habang siya ay nag-e-explore. Pero may karapatan kang malaman kung saan at anong part mo para sa kanya.
At normal lang din naman ang makaramdam ka ng selos, Dino. Lahat naman tayo eh. Valid yung nararamdaman mo at lahat tayo may karapatan magselos. Kahit sa kapwa gender pa natin or opposite gender natin. Lalo na kung ito ay involved sa ating partner. At kahit ikaw pa ang nagsimula ng fantasy na ito, hindi mo inalis ang pagiging totoo mong tao. May emosyon ka, may hangganan din syempre. And natural lang din ang magtanong ka o mapatanong ka na, paano na kami ngayon? Masaya pa ba siya sa akin? Ako pa rin kaya? Normal lang din yan? Talagang mapapatanong ka dyan. At nagsiselos ka dahil sinyalis yan na mahal mo siya at nag-aalala ka sa kanya at sa relasyon na meron kayo. At ang gusto mo lang naman ay linawin kung nasaan na kayo sa isa't isa. At walang mali dyan, rights mo yan as partner niya. Then i-check mo din ang dynamics nyo kung komportable ka pa ba. Baka naman kasi pilit ka pa rin ng pilit sa ganitong setup para lang mapagbigyan itong si Pamela. Kahit hindi na bukal sa loob mo at hindi na okay sa'yo. Kasi kung ang dating pantasya ay unti-unting nagiging pangambang realidad, yung kinakabahan ka na, nag-overthink ka na, may karapatan ka ng huminto at magsabi ng tama na muna. Kasi ang intimacy ay hindi paligsahan o performance. Hindi yan ang basihan. It should still feel safe and secure, especially sa core ninyong dalawa. Na dapat kayo lang ang dalawang nagsasalo. Consent is not permanent. Kahit pumayag ka dati, pwede mong baguhin ang isip mo ngayon. At kung napapansin mong unti-unti nang nawawala ang say mo sa dynamics ninyo, na parang napipilitan ka na lang sumabay sa agos, sabi ko nga kanina, para lang wala kayong pag-awayan. Para lang maging okay pa rin kayo. And that is already emotional imbalance. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo sa bagay na hindi mo kayang dalhin emotionally. Bakit mo pabibigyan ng iyong sarili ng ikaka-stress, ikaka-overthink, di ba? Na dapat ikaw ang nagbibigay mismo ng happiness sa sarili mo. At sa inyo, as partner, kung siya na lang ang masaya, paano ka naman, di ba? Bakit hindi mo tanungin si Pamela, Dino? Tanong mo sa kanya, ano bang tunay na dahilan ng pagiging aggressive mo ngayon? Gusto kong malaman nang sa ganun maintindihan ko. Sabi ni William Mortel, kung ako yon magsiselos, syempre may kahati ako at di ko na masusolo yung partner nung kami lang. Natotoo naman. Kasi para sa akin sagrado yun Kunwari ako ay may partner, sagrado yun para sa amin yung mga nangyayari sa amin, yung mga moments na na-experience namin. One of the book yun na dapat kami lang nagtitreasure. Bakit may nakikisaling iba? Ang dami naman pwedeng gawin na thrilling na adventure na pangyayari. Bakit umabot sa ganitong fantasy na may extra? May extra pa. Kasi Dino, may pagkakataon na ang tao after trying something new especially, nare-realize na mas gusto pa nila itong tuklasin ng mas malalim. Mas nag-curious sila. Kaya hindi mo siya kontrolado. Pero dapat maging
Malinaw din sa kanya na kung may pagbabago sa nararamdaman mo, kailangan niya ring i-communicate sa'yo to. Likewise sa kanya kung may nababago siyang nararamdaman. At hindi masama magtanong ha. Hindi masamang mag-open up. Hindi mo malalaman kung may kailangang ayusin o unawain kung hindi mo siya kakausapin. Misconception lagi kasi yan sa isang relasyon na ang dami nating gustong tanungin, alamin, pero nauunahan tayo ng takot. Iniisip natin, ako baka ito pa ang magiging mitsa ng pag-aaway namin o paghihiwalay namin. Pero kasi kung hahayaan mo lang ito, lalong lalaki ito at yan talaga ang magiging consequences ng gulo in the future. And ask yourself, Dino, kung ito ba ang relasyon na gusto mong ipaglaban long term? Kasi kung ang relasyon ay laging experimental at nawawala na ang emotional foundation, baka hindi na ito love-based, kundi thrill-based na lang. Masaya ka pa ba, Dino? O natatakot ka lang mawala siya kaya talaga pinagpapatuloy mo lang kahit hindi mo na gusto yung mga nangyayari sa inyo? Kasi kung ang sagot mo ay hindi na masaya, baka oras na para bumitaw. O kahit huminto lang muna. Ito, pahabol ni William Mortel, kung may kasalo pang iba, talagang mahirap yan. Baka maging third party pa yan. Kaya Dino, ngayon ang gawin mo, i-heart to heart talk mo itong si Pamela. Kausapin mo siya ng walang galit, kalmado. Kausapin mo siya kung ano lang yung totoong nararamdaman mo. I-focus mo kung ano yung nararamdaman mo, kung hindi kung ano yung nangyayari sa inyo. Huwag mo siyang sumbatan. Sabihin mo sa kanya na gusto mong ibalik ang intimacy na kayo lang dalawa. Hindi dahil mali siya o may ginawa siyang masama, kundi dahil gusto mong maibalik yung koneksyon ninyong dalawa as partner. Ikwento mo yung nararamdaman mo. Hindi bilang kontrol, kundi bilang partner na nasasaktan at naguguluhan ngayon. Alamin mo rin kung nasaan ka sa puso niya ngayon. Pareho pa rin ba kayo ng direksyon o may kailangang haraping bago? O may kailangan harapin bago pa lumalim ang lamat na nangyayari sa inyo ngayon? Ang pagiging open-minded ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang respeto sa sarili at sa isa't isa. Hindi sukatan ng pagkalalaki ang dami ng eksperimento. Ang tunay na tapang ay pagtanggap kung kailan dapat huminto, mag-adjust, o muling ayusin ang relasyon. Kung ang layunin ng pantasya ay mas maging malapit kayo, pero ang resulta ay mas lalo kayong napalayo, baka panahon na para piliin ulit yung kayong dalawa lang. Hindi lahat ng masarap ay masaya. Hindi lahat ng exciting ay totoo. At hindi lahat ng pantasya ay may magandang kahihinatnan. Love is still best felt in honesty, not in performance.
nakakatakot yung mga fantasy na yan eh. Lalo kung may involve na other person. Ang dami naman pwedeng fantasy, thrilling adventure na pwede nyong gawin na mas lalong magpapakonek sa inyo. At di mo rin naman kasalanan to, Dino. Siyempre, nagpakatotoo ka lang kung ano yung dinidesire mo. At alam ko naman na hindi mo in-expect na aabot kayo sa ganito. Pero pwede mo pang maayos yan. Nasimulan mo nga na ibigay mo sa kanya yung gusto mong fantasy. And I'm sure kaya mo ring itigil yan. So, kailangan nyo lang ng open communication. Sabi ko nga sa'yo, explain mo sa kanya yung totoong nararamdaman mo. At ang tamang pag-uusap lagi is hindi nagsusumbatan, hindi nagsisisihan sa mga nangyayari. Kundi kung ano lang yung totoong nararamdaman mo on that moment. Kung ano yung totoong nafe-feel mo, yun lang yung isi-share mo sa partner mo. Nang sa ganon, maramdaman niya yung totoo mong nararamdaman at maunawaan ka niya. Maraming salamat, Dino, sa pag-share mo ng iyong confession kay DJ Main. At sa lahat ng mga gusto mag-confess, ay pwedeng-pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954 406 967. Maraming salamat, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Imprint Customs, Vanity Lounge Aesthetics, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines. Yes, sa Fruit Game Apple to Apple at pwedeng-pwede nyo akong i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At syempre dito sa favorite ninyo. Kaya lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Another main confession na naman ang ating natapos for tonight. And I hope may nakuha kayong lesson learned. Alam kong mainit-init ang ating confession. Pero ang lesson learned dito, hindi lahat ng pantasya ay isinasagawa. Lalo na kung makakasira ito ng relasyon. Kaya dapat ina-analyze nyo mabuti, pinag-aaralan nyo mabuti. At importante kung kayo ay mag-explore out of the box ng inyong relationship, make sure kayo ay readyng dalawa as partner. Emotionally, physically, spiritually. Kasi baka yan pa yung maging mitsa na paghihiwalay ninyo, di ba? At number 1 dyan ang open communication. Lahat ng bagay dapat pinag-uusapan yan. Maganda man o pangit. Kasi walang makaka-solve ng inyong problem as couple kundi kayong dalawa lang. Maraming salamat ulit, Dino. Samahan niyo ulit ako bukas sa lamin kung sino ang nag-confess at ano naman kaya ang kanyang kinonfess. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron na ang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. May mga relasyon sinimulan sa tiwala, pero natapos sa tanong. Kapag ang dati mong kami lang ay naging kami at sila, mapapatanong ka talaga kung pantasya pa ba to o panibagong sakit na. At kahit pilit mong pinapakita na kaya mo, sa totoo lang, nagsiselos ka na. Kahit ayaw mong aminin,
Kaya habang pinakikinggan natin ang kantang ito, pakiramdaman natin ang mga pusong naging biktima ng pagiging second priority sa sarili nilang relasyon. Here's Jealous by Nina para sa mga natutong ngumiti habang tahimik na nasasaktan.